Magandang araw mga ka-Express Info. Sa dinami-dami ng mga players sa buong mundo na gustong makapasok sa NBA, ay hindi tayo mahihiyang sabihin na si Kai Sotto ang pinaka-skilled big man outside of the NBA. Isang undrafted player pero mayroong potensyal na makapasok sa NBA next year sa kanyang pagbabalik. In fact, kung titingnan ang kanyang skill set ay parang isang lottery pick si Kai. Last year ay in full display ang insane skills ni Kai sa Japan B-League na kung saan naging main man siya para sa Koshigaya Alphas at pati na rin sa Gilas Pilipinas ay pinakita ni Kai ang kanyang galing against international powerhouse teams like Latvia and New Zealand. Pinakita ni Kai ang kanyang galing na comparable sa isang lottery pick. In fact, mukhang mas magaling pa si Kai kay Zach Edey, ang 9th pick in this year's NBA draft. At kung hindi pa sana nagtamo ng injury si Kai, ay sigurado this year na ang katuparan ng kanyang NBA dream. Pero dahil nagpapagaling pa si Kai ay mukhang madelay na naman ang kanyang NBA ambition at baka next year na naman ito mangyayari. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga ka-patrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sa dinami-dami ng mga players sa buong mundo na gusto makapasok sa NBA, hindi tayo mahiyang sabihin na si Kai Sotto ang isa sa pinaka-skilled big man outside of the NBA. Isang undrafted player pero may malaking potensyal na makapasok sa liga sa susunod na taon sa kanyang pagbabalik. At kung titingnan ang kanyang skill set, masasabi natin na parang isang lottery pick si Kai. Noong nakaraang taon, pinakita ni Kai ang kanyang insane skill sa Japan B-League sa kanyang paglaro para sa Koshigaya Alphas. Unti-unti siyang naging main man ng kupunan. Hindi lang siya simpleng big man na nagbabantay sa ilalim ng ring, kundi isang modern center na kayang magdala ng bola, pumasa at tumira mula sa labas. Ang Japan B-League ay isang napakalaking hakbang para kay Kai dahil dito niya naipakita ang kanyang versatility at mula sa simpleng post-up plays hanggang sa pick and pop three-pointers, pinakita niya na kaya niya makipagsabayan sa mga veteranong manlalaro sa liga. Isa rin sa kanyang pinakamalaking asset ay ang kanyang basketball IQ. Alam niya kung kailan papasa, kailan titira, at kung paano gagamitin ang kanyang taas upang magkaroon ng advantage sa kalaban. Hindi lamang sa Japan B-League pinakita ni Kai ang kanyang kakayahan, pati na sa international stage sa kanyang paglaro para sa Gilas Pilipinas. Ipinakita ni Kai ang kanyang husay laban sa malalakas na powerhouse teams tulad ng Latvia at New Zealand. Kahit na bata pa siya kumpara sa mga veteranong kalaban, hindi siya natakot at lumaban siya sa loob ng paint. Ipinakita ang kanyang footwork at finishing ability. Isa sa mga naging highlight ng kanyang stint sa Gilas ay ang kanyang pagdomina sa ilalim ng ring laban sa mga European big men. Alam nating malalaki at malalakas ang mga manlalaro mula sa Europe pero hindi natinag si Kai. Sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan, ginamit niya ang kanyang length at skills upang makapuntos at makakuha ng rebounds laban sa mga matatandang kalaban. At kung ikukumpara si Kai kay Zach Edey, ang 9th overall pick ng 2024 NBA draft, masasabi natin mas may potensyal si Kai. Bagamat si Edey ay isang dominanteng traditional big man na may sulit post-game, hindi ito kasing versatile ni Kai.
Ang laro ni Zach Edey ay nakasentro sa pagiging malaking presensya sa ilalim ng ring, habang si Kai ay isang modern big na kayang gumawa ng maraming bagay sa loob at labas ng court. Mas malawak ang skill set ni Kai kesa kay Edey. May shooting touch siya mula sa labas, magaling sa passing game at mayroong defensive instincts na kayang makipagsabayan sa NBA level. Kung nabigyan lang ng tamang exposure si Kai sa mas mataas na level ng competition, malamang ay nasa NBA na rin siya ngayon. Isa sa mga rason kung bakit hindi pa natutupad ang pangarap ni Kai na makapasok sa NBA ay ang kanyang injury. Kung hindi lang siya nagtamo ng injury, baka ngayong taon na ang katuparan ng kanyang NBA dream. Pero dahil siya ay nagpapagaling pa, mukhang madidelay na naman ang kanyang pagpasok sa liga at baka sa susunod na taon na ito mangyayari. Ang injuries ay isang malaking hadlang para sa maraming NBA prospects at si Kai ay hindi exempted dito. Pero kung may isang bagay na maganda sa sitwasyong ito, ito ay ang pagkataon niyang mas mapaganda pa ang kanyang laro habang nagpapagaling siya. Maaring niyang gamitin ang oras na ito upang palakasin ang kanyang katawan, paghusayan pa ang kanyang outside shooting at mas pagandahin ang kanyang defensive capabilities. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa tapos ang laban ni Kai Sotto. May mga team sa NBA na naghahanap ng ganitong klaseng big man, isang player na hindi lang umaasa sa laki, kundi merong modernong skill set na kayang makipagsabayan sa fast-paced game ng liga. Posibleng makapasok si Kai sa NBA sa pamamagitan ng Summer League o maging isang two-way contract player muna bago mabigyan ng regular spot sa roster. Maraming international players ang dumaan sa ganitong proseso bago makahanap ng stable role sa NBA. Isang magandang halimbawa nito ay si Nikola Jokic na hindi naman agad-agad naging star player nung una, pero kalaunan ay naging isa sa pinakamahusay na big man sa kasaysayan ng NBA. At kung patuloy na magtatrabaho ng husto si Kai, walang duda na kaya niya makapasok sa NBA at maging isang solid contributor sa kahit anumang koponan. Ang kanyang height, skill set at basketball IQ ay sapat na upang makakuha ng interest mula sa iba't ibang teams. Kailangan lang niyang manatiling motivated at ipakita sa mundo na siya ay karapat-dapat sa pinakamalaking basketball stage. Si Kai is undeniably one of the most skilled big men outside the NBA today. Sa kanyang height na 7'3", hindi lang tangkad ang kanyang puhunan kundi pati na rin ang kanyang husay sa opensa at depensa. Malambot ang kanyang mga kamay para sa shooting, magaling siyang magbasa ng laro at may kakayahan siyang mag-dominate sa paint. Ang kanyang footwork at basketball IQ ay patuloy na umangat, dahilan kung bakit marami ang naniniwala na may lugar siya sa pinakamalaking basketball stage sa mundo.